Okay na yun, babalik din naman uli yun. Ang hirap ng presidente, lakad ng lakad para lang kumuha ng tao. Para mapalaki naman ng Pilipinas. Kasi hindi naman binababa ang presyo. Hindi na siya nagpaparamdam kung ano na nangyayari sa Pilipinas. Ito rin yun nung parang iba yung hiling ng mga tao. Kala kasi ng ibang tao, ganun lang kadali. Hindi lang. Pagkaupo, action kagad. Maganda yun kasi natutulungan yung mga nasa laylayan, yung mga walang trabaho. Saka yung mga may mga pamilya na hindi kaya tustusan yung pagkain nila sa araw-araw. At least may naitulong si BB. Hindi daw yung bigas eh. Sa dumadami pa yung ano eh. Dumadami pa yung... Hello guys! For today's video, another episode po ng ating My Opinion Matters. Kailan nga lang ay lumabas na ang resulta ng Pulse Asia Survey kung saan ay bumaba nga ng 15% ang trust rating ng ating mahal na Pangulo. From 18 nitong June, bumaba siya ng 65% nitong September. Medyo nga na ito guys, kukunin ulit natin ang opinion ng mga Pilipino kung sa tingin nila ano ba yung mga factors na nakaka-apekto kung bakit nagkaroon ng trust rating, na gano'ng kababang trust rating ng ating mahal na Pangulo at deserving ba na magkaroon siya ng gano'ng kababang rating? Kung ikaw yung tatanungin, sa tingin nyo, ano ba yung dapat na gawin ng ating mahal na Pangulo? Lalo na't nagkakaroon tayo ng maraming problema, most especially dun sa ating agriculture, kung saan talagang bumubulusok pataas yung inflation rate natin. Isa na nga dun yung mga pagtaas ng bigas at kung ano-ano pang mga bilihin. At kung sila yung tatanungin at magbibigay ng rate sa ating Pangulo, gaano ba kataas or kababa yung ibibigay nila? So ayun guys, umpisahan na natin tong video na to. Another episode ng ating My Opinion Matters. Hello po kuya. So dun sa lumabas po na Pulse Asia survey po, di bali bumaba po ng 15% yung kanyang trust rating. Ano po yung masasabi niyo po? Bumaba? Opo, si Pangulong BBM po. Bumaba siya ng 15%. From 80, naging 65 po. Okay na yun, babalik din naman uli yun. Sa tingin niyo tayo, ano po yung naging factors or yung naging reasons bakit po bumaba ng ganun yung kanya pong trust rating? Wala, hindi natin alam na kung anong dahilan. Yun lang o. Kung ikaw tayo magre-rate po sa kanya, ano po yung ibibigay niyo po? Ilang percent po? Dati 85 ganyan. So kung kayo po 85 po, bakit 85 po? Ano pa rin po ba kayo? Parang may tiwala pa rin po ba kayo sa kanyang performance? Oo, Marcos eh. Naka-Marcos po sila. Baka tayo may kwento ka about sa mga Marcos. Wala. Sige tayo. Thank you tayo ha. Okay, thank you po. Hi. Hi! Ang saya niyan. Ano pa tayo? Kasi dun sa lumabas na Pulse Asia survey, bumaba po ng 15% yung kanyang trust rate. Sa tingin niyo po, ano po yung masasabi niyo po dun? Hindi naman ako nag-aaral sa kanya. Kanya lang, ang tinatanong mo, 1,200 na tao. Tapos paano ka mag-ano? O ilan yung papabor sa 1,002? Kung gawin nila 5,000, kung kakayanin. Kasi kulang yun eh. Kumbaga, hindi pa yung pangkalahatan nila. Kasi kung halimbawa, ako, ayaw ko dahil yung sa ginagawa niya. Paano naman yung may gusto? Hindi mo natatanong. Kumbaga, hindi natanong lahat. Oo. Diba? Kadalasan kasi ang ano dyan, yung mga estudyante, yung mga bata. Mga Yung mahilig yung pumuna. Diba? Kung ginagawa nilang taasan nila yung 1 point, gaya mo, diba? Nakakailan ka na. Pangalawa pa lang po kayo. Diba? Aabot ka kaya ng 1,000. Kasi gagawin mo dyan, ipapasa mo lang doon sa ano. Tapos sila na mag-interview. So sa tingin niyo po, yun yung isang reason kung bakit ganun lang po siya kababa? Oo. Or may other reason pa po kayo naisip? Mababa mataas, ganun din eh. Kasi pag natanong mo, panay Maka Marcos. So mataas nga po. Mataas. Kung natanong mo nga, pero hindi mga Maka antay. Marcos. O yung iba, hindi nakikialam. Tatahimik na lang. Sasarili. Yun lang sa akin. Pero yung i-rate mo, hindi ako magre-rate.
Mataas, kung sa mataas. Tama yan. More than 70, okay. Eh kanya lang, pag nagtanong ka ng iba, lalo na, mga driver ang anuin mo. Yun ang Tanungin mo. madami. Di ba? Ayan, hindi sila pabor. Pero pag ayuda, pabor na pabor. Di ba? Tama. Eh samantalang, yung mga driver niya na hindi ka naman hindi na lahat. Nakapila. Oo, may iba. Di ba yung mga sumasakay? Hindi naman sumasakay yung mga yan eh. Pero yung barker na tumatawag ng tao, ang sasakyan, pangwaluhan lang. Ginagawa siya. Tama ba yun? Oh. Pero satisfied ka naman po. Sa tingin niyo po, okay pa rin po ba yung ginagawa niyang performance? Ano nga kasi, yung nababasa lang nila sa dyaryo. Kanyari, nagbabasa ka ng dyaryo. Tama. Meron sa dyaryo, merong editorial na iba yung Sinusulat. pananaw. Mm-mm. Di ba? Ngayon, kung naniniwala ka sa yun ang sasabihin mo rin. Yung iba, hindi naniniwala. So iba din yung Dahil, kunyari, si Bersamin, kung ano sinabi ni Bersamin, dahil yun ang niya kay Marcos. Kanya, pag nagtanong ka, yung tungkol kay Marcos, lalo na yung kapartido niya, tama lahat. Pero yung neutral, talagang hindi na nagsasalita. Kumbaga undecided na, no? Oo, undecided. Ngayon, kung malibawang natanong naman yung bumabatikos, talagang bago-bago. Eh kung makikita mo may Tama. ginagawa eh. Ang hirap ng presidente, lakad ng lakad para lumuha ng tao. Para mapalaki naman ng Pilipinas. Ayun na, hello po kuya. Ano po yung masasabi niyo dun sa lumabas po na Pulse Asia Survey na kung saan po bumaba ng 15 points po yung trust rating po ni Pangulong BBM? Parang bumaba kasi hindi naman binababa ang presyo. So, sa tingin niyo po, ano po yung naging reason po bakit po bumaba ng ganun? Siyempre, yung mga mamayarap, siyempre, gusto nyo bumaba ang presyo. Kumbaga yung bilihin biglang taas, no? Aside po dun tayo, may naisip ka pa ba na dahilan? Bukod po dun sa inflation rate po. Dahilan sa bigas. Oh, yung bigas na tumaas. Oo. Hindi na makontrol. Pero nagkaroon tayo ng di ba tayo, price cap. Wala rin. Walang epekto, kumbaga. Eh tayo, kung ikaw yung kung ikaw yung mag-rate po sa kanya, sa tingin nyo, ano po ba yung dapat na rate po ano po yung dapat yung magiging rate ni Pangulong BBM? Kung ikaw po yung i-interviewin. Sinabi ko na baba ang presyo. Hindi, I mean, ilang percent po yung ibibigay nyo sa kanya? Kasi yung percent niya po, 80% before, tapos kayo 65% na lang po. So kung ikaw, out of hanggang 100%, ano po yung ibibigay niyo po sa kanyang rate? Trust rate po, para sa kanya. Kung ikaw yung tatanungin po. Galingan niya ang presyo sa Pilipinas. Yun lang. Yun lang. Pag bumaba, mataas yung rate niya po sa inyo. Ayun. Masarap ng kape mo dyan, Taya. Sige, thank you po. Hello, kuya. Hello po, kuya. Hello. Di sa lumabas na Pulse Asia Survey po, bali bumaba siya ng 15% yung trust rate po ni Pangulong BBM. Ano po yung masasabi niyo po doon? Siguro nakakalungkot. At siguro wala na yatang siya nagagawa dito sa ating Pilipinas na hindi nakikita ng mga tao. Sa tingin mo po, kuya, ano yung pinaka naging reason bakit kaya bumaba ng ganun bumaba siya ng 15%? Siguro madalas na wala na yata siyang nagagawa. Ganun. Tapos hindi na siya nagpaparamdam kung ano na nangyayari sa Pilipinas. Siguro ganun. Kaya bumaba siya. Kumbaga, hindi na ganun yung mga Bawal ano niya, ng tao hindi sa na kanya. siguro, hindi na yata satisfied yung mga tao sa kanya. Kaya bumaba ang ratings. Kung ikaw yung tatanungin ko, kuya, kung ikaw yung magbibigay ng rating sa kanya, anong rating ibibigay mo po? Mga Pinakamataas yung 100% po. 50 na lang kasi wala na rin naman akong nararamdaman eh. Ganun. So, hindi ka po ganun nakasatisfied dun sa kanyang po? Hindi na. Yung zona niya nga, baliwala rin yun eh. Ganun lang. But ano po ba yung sa tingin niyo po dun sa zona niya? Ano po yung parang naging tawag dito? Ano yung nasabi niyo po na baliwala na po yung sa zona?
sabi niya, marami daw nagkakaroon ng trabaho pero wala naman. Hindi naman ramdam naman tao. May yaman lang yata yung nakikinabang. Ganun. So sa tingin mo niya, yun yung sa opinion niya po. Pero opinion ko dapat, siyempre, hindi ko kung ano niya, galing naman sa may hirap. Hindi po sa may yaman. Kung bibigyan ka ng chance, kuya, na makausap mo po si Pangulong, kunyari bibigyan ka ng one-on-one, na kausapin si Pangulong BBM, ano yung pwede niyo pong sabihin sa kanya? Sana tulungan niya kayo mga mamimihirap. Katulad na yung mga rider lang, delivery rider, taasan yung fare. At sana yung fare na, siyempre, nagmamahal din naman kasi ang gas eh. Sobrang baba na talaga. Kumbaga, sobrang taas, yung kinikita niya po is hindi na enough. Hindi na enough. Hindi na, dahil sa sobrang baba. Yun. Hello, kuya. Dun sa lumabas na Pulse Asia survey po, which is yung trust rate niya is bumaba ng 15%, ano po yung masasabi niya po dun? Ate, masasabi ko po dun actually kasi based po kasi sa mga nakikita ng tao through media, kaya talagang nalalaman ng mga tao through media yung mga ginagawa niya and yung overall na nangyayari around government dahil yun nga gawa through media and through perspective na rin ng mga tao. So sa tingin mo, ano yung pinaka main reason kung bakit bumaba siya ng ganun kababa? Siguro apekto rin yun nung parang iba yung hiling ng mga taong bayan sa Kumbaga, hindi nakukuha yung expectation. Expectation. Kumbaga kasi ang pinupunto nila ngayon sa edukasyon eh. Yung kanya kasi sa infrastructure yun naka-focus. Kaya talagang parang may conflict doon sa pagitan. So kung ikaw kuya ikaw yung tatanungin, ano kaya yung rate na ibibigay mo sa kanya, yung para sa kanya, kung ano yung deserve na rate na para po kay Pangulong BBM? Siguro ate, si mga 7.5 na lang siguro ate. 75? 7.5. 7.5. Over 10. Over 10. Kasi may problema pa rin in terms of education. Then kung usapang infrastructural naman, may nagagawa naman siya which is nakikita ko naman around Manila. Pero mas maganda talaga mag-focus about sa mga yung kahirapan talaga, at least maibsan yung yung pag-unlad ng Pilipinas. So para sa'yo, ano ba yung mga education na tinutukoy mo na hindi niya nabibigyan ng priority? Actually, dapat ang doon si, di ba, si BP kasi siya yung BP, secretary. Kasi, yung siguro ate yung base sa mga nakita ko is yun nga yung parang mas tinutuon dapat nila yung mga gastusin nila imbis sa infrastructural, dapat nilalagay nila sa mga public school or sa kung ano pa yung pwedeng nilang lagyan ng school, which is mga wala, like mga liblib na lugar, yung mga gano'n na Like walang wifi. walang wifi, yung mga maayos na maayos na paaralan, facilities, parang gano'n. facilities. Yun lang. Hello kuya! Doon sa Pulse Asia survey na lumabas po na bumaba ng 15% yung trust rate po ni Pangulong BBM. Ano po yung masasabi niyo po doon? Ano masasabi nun kasi depende naman sa ibang tao yun eh. Kasi tayo naman, neutralist naman tayo sa Baga kanya-kanyang opinion. Kanya-kanyang opinion. Nasa gitna lang tayo, wala tayo sa pwedeng panigan sa kanila. Depende naman kasi yan sa depende yan sa mga kalaban, depende yan sa mga kakampi. Pagka siniraan mo, siyempre, Mapaparating, di ba? gaya ng sa ibang bansa, neutralize lang talaga sila, hindi sila nakikialam sa kung saan yung tama, siyempre, didingin mo muna yung kung anong panic nila bago ako magbibigay ng So sa tingin mo, kuya, bakit kaya bumaba ng 15% yung kanyang trust rate? Ano kaya yung pinaka-reason? Alam mo naman pinaka-reason kasi 20 daw yung bigas eh. Hindi kayang ibaba. Kumbaga, mataas na yung ng bigas Hindi ngayon. naman talaga makakayang ibaba yun. Alam mo naman yung gasolina natin yun, pataas na pataas. Nakadepende sa Nakadepende naman yun sa petrolyo natin, saka sa ekonomiya natin. Didepende yung yun status dun. ng economy. Dumadami pa yung dumadami pa yung Smuggler. smuggler ng bigas Correct. sa ibang bansa, di ba? Ano pa magagawa natin doon? Hindi na 1 kilo 20 yun. 1/4 20 yun. Nangyayari yun. Gano'n na. Pero kung ikaw yung magbibigay ng kung sakaling magbibigay ka ng percent Magbibigay sa ng kanya, ano kaya? Percentage. Siguro mga, kung From 1 to 100. 1 to 100?
Oh, kasi di ba 75 lang. 75. Oo. So not bad na. Bakit 75 kuya? Siyempre, hindi natin pwedeng bigyan ng mataas kasi alam mo na, sasabihin ng kabila, ano to, sa ako Bias. bias to. Kaya ganun lang. Thank you. Hello kuya! Napangiti siya, no? Hello po! Ayun kuya, dun sa lumabas na Pulse Asia Survey, bumaba ng 15% yung kanyang trust rate. Ano po yung masasabi niyo doon? Sa ano lang yun, sa ngayon lang yun, pero magbabago din yun, tataas ka naman. Pwede niya pang mataas na. Oo. Alam mo, ganun naman talaga eh, kahit sino naman. Ano kuya, sa tingin mo po, ano yung naging pinaka-reason kung bakit bumaba po ng 15%? Hindi ko masasabi mo. Ano ba yung sa tingin mong yung parang dahilan, bakit nawawala ng tiwala yung taong bayan sa kanya? Akala kasi ng ibang tao, ganun lang kadali. Gusto nila, pagkaupo, action ka agad. Siyempre sa dami ng problema ng bansa natin. Hindi naman agad-agad yun. Mamalakmak siya. Pinapalakpakan ko. Eh kuya, kung ikaw yung magbibigay ng rate, anong rate yung ibibigay mo? From 1 to 100%. Hintayin mo muna siya makapag... Hindi, anong ilang percent yung ibibigay mo kung ikaw yung magbibigay? Kasi Diba ano siya eh, dati kasi 80% siya. Oo. O yung trust rate niya ngayon naging 65% na lang. Kung ikaw, ano ba, 100, 90? Oo, 100. Marcos tayo, siyempre. Makamarkas ko kayo. Naabutan niyo si Pangulong Marcos Oo Sr. naman, Ferdinand. Ano ba, baka meron kang story about sa kanya. Baka abutin tayo natin gabi nito eh. Ano pa? Ano kaya? Hindi na, okay na yun. Yun lang na ibibigay ko. Okay, sige. Thank you, kuya. Noon sa lumabas po na survey po sa ating trust rate po ni Pangulong BBM, bumaba siya ng 15%. Ano po yung masasabi niyo po? Ang masasabi ko lang kasi hindi natutupad yung yung sa mga bigas. Oh, yung 20 pesos. Oo, 20 at saka 40 hindi pa rin naipatupad. Yun lang. So, tingin mo yun yung pinaka naging main reason kung bakit bumaba yung trust rate po ng ating Pangulo? Marami pang Ano sa tingin mo pa po yung reason kung bakit po? yung basta yung mga sinasabi niya na hindi pa naman naging totoo. Kumbaga puro pangako pa lang. Pangako pa lang, wala pa sa gaano, wala pa gawa. So, kung ikaw yung tatanungin, kung ikaw yung magre-rate sa kanya, ano po yung percent na ibibigay niyo po? 121 pa rin kasi BBM ako eh. 121. Sobra-sobra ng 100%. Siyempre BBM ako. So sa tingin mo, ano pa rin? Ganun pa rin kalaki yung tiwala mo? Ganun pa rin. Hindi pa natatapos yung termino niya eh. May 5 years, di ba? May 5 years pa. Kuya, ano masasabi mo dun sa yung, di ba namimigay siya ng yung mga smuggled rice po? Pinamimigay niya sa mga beneficiaries po ng 4-piece. Sa iba't ibang parte. Meron sa Antique, sa Aklan, sa Taguig, sa San Andres. Ano yung masasabi mo po dun? Maganda yun kasi natutulungan yung mga nasa laylayan, yung mga walang trabaho. Saka yung mga may mga pamilya na hindi kaya gustusan yung pagkain nila sa araw-araw. At least may naitulong si BB. Kahit pa paano, naman, di ba? Nakaka-survive. Oo, nakaka-survive. Yun. Hello guys! Ano nga ba? Wala ko kasi mag-video eh. Ang saya niyan. Hindi, may tsura naman si kuya. Tsaka mukhang may naman. Nakasalamay, mukhang matalino to. Ayan. Tsura ka naman kuya, makikita ka sa YouTube. Napangiti siya.